What is up guys? Welcome back to another video. So, pasensya nyo na yung boses ko. Medyo masikip tong helmet na gamit ko ngayon. Pero andito tayo ngayon sa Petron, Timog. Katapos na natin magpahangin ng gulong. So, may pupuntahan tayo ngayon guys sa may Krame. Sisilip tayo ng motor. So, hindi ko na muna sasabihin ko anong motor sisilipin natin. Makikita nyo na lang mamaya. Yan. So, hirap na hirap ako dito sa gloves na to. Waterproof kasi ito eh. Sikip. Yan. Alright. So, tara. Kailangan ko muna magpa-load. Kaya kumain ng Gcash kanina. Ano tayo ng 7-Eleven. Init. Hopefully sana okay yung bike. Kasi if okay yung bike, makakunin natin. Baka lang naman, syempre kailangan magkasundo rin sa presyo. Pero if ever, i-swap natin tong 6R, tapos mag-add na lang ako. So let's see. So hindi ko na nakunan yung na-meet ko yung seller. Pero pumayag siya na swap muna kami ng bike for one night. And then tsaka ako mag-decide kung kukunin ko ba to. And mag-a-add ako ng cash. Sige. Alright, so ayan guys. Ito yung physical or exterior condition ng bike. So 1 out of 10, I would rate it a 4. Hindi siya ganun ka well maintained. May record pa ba ako? So as you can see, may mga parts siya na ngalawang. And then may mga parts na natuklap na yung paint. Ayan, dito sa brake lever. Also sa swing arm. Pangit nito sa swing arm, oh. And then nangangalawang yung front disc nya, pati na sa kabila. So ito rin guys, looks like may baling clip sa loob, kasi hindi siya masyadong intact, unlike sa kabila na nakadikit siya. Ito medyo maluwag. So nakarap yung bike, hindi yan legit carbon, obviously nakarap siya. So if ever kukunin natin to, papatanggal natin yung wrap. So ang odometer pala nito is nasa 28,000. So medyo mataas, it's above 20,000 na. Pero nagtanong ako sa mga mechanic, sabi nila okay pa naman daw yun. So ayan guys, dinala natin yung bike sa Real Moto Club Caloocan for a 360 check-up para malaman natin yung mga piyesa na kailangan palitan and to have a better judgment ng overall condition ng bike. So sa mga nagpaplano na kumuha ng second-hand bike, I highly suggest to do the same thing. If wala kayong kasamang trusted mechanic, bring the bike to a shop na marunong mag-check ng motor. Alright, so ito na yung bike na chinek natin yesterday. So this is a 2016 ZX-10R. So nag-swap na kami kagabi, though hindi pa official yun. What we did was a trial swap, if that's a thing. So pumayag siya na mag-swap kami just for us to try each other's bike. So apparently marami silang nakitang issue. Well, hindi naman talaga issue. Regular wear and tear lang talaga, like brake pads, change oil. Pagkakuha ko ng quotation or estimation ng mga kailangan
na services dito sa bike nito. Sinend ko agad dun sa seller nitong ZX-10R. And thankfully naman, maayos siya kausap. He understood na maraming maintenance na kailangan gawin dito sa bike. So, we were able to negotiate yun pag-add ko. And I think good deal naman yun na pag-usapan namin. Hindi rin naman siya talo dun sa 6R natin kasi alaga ako talaga yun. So, ayun guys, sinisimulan ko natanggalin yung wrap. And then, huhugasan natin yung bike. Tapos, tinanggalan ko rin to ng, tatanggalin ko rin tong side mirror na to. Alright, so progress check. Ito pa lang so far yung natatanggal natin na wrap. And mga sticker. So, itong sa harap, natanggal ko na. And as you can see, may mga liha pala tong pintura nung original paint ng bike. So, na-mention ko yan sa seller. Kasi ang sabi kasi niya sa akin kahapon, malinis or makinis din daw yung paint sa ilalim. So, wala daw akong problem doon. Wala daw magiging problem doon. Pero, ayan. A bit upset dahil dito sa mga liha. I was expecting na pagtanggal ko ng wrap, okay yung pintura. So, ayun. Napag-usapan naman namin na ibawas na lang dun sa i-add ko. So, for now, ganito na lang muna yung itsura ng bike. Hindi ko na muna tatanggalin yung ibang carbon wrap. So, inihintay ko lang ngayon yung oil natin tsaka oil filter. Pati na rin yung gulong. And then, so pagdating ng oil tsaka ng gulong, baka pumunta tayo ng VRS or Forma Bike Point. Check pa natin kung saan maluwag. Guys, so andito tayo ngayon sa VRS Motorrad. This is along P. Tuazon, Quezon City. Tinatanong ko if mayroon silang available na brake pads for the ZX-10R. And also yung chain and sprocket para isahan na lang. Bale dito ko na lang din papagawa or ipapakabit yung gulong. And then dito na rin ako papachange oil. So let's see, sana meron. And sana mabigyan tayo ng magandang discount. Ito bra. Wait mo. So ayun guys, yun ako nakapag-vlog kahapon pagkatapos ko dun sa VRS. Traffic. So bali ang ginawa natin sa VRS kahapon is nagpapalit lang tayo ng gulong tsaka change oil. And then after noon, dapat magpapalit din ako ng chain tsaka sprocket sa Motoscoot. Pero pagdating ko, sarado na yung service area nila. Pero bukas pa yung shop nila kaya nakabili din ako ng chain tsaka sprocket. Ang ginawa ko is pinakabit ko na lang dun sa mekaniko malapit sa amin. Trusted naman yun. So mamaya mapakita ko sa inyo guys yung mga ginawa natin sa bike kahapon. Hindi na kasi ako nakapag-vlog kagabi eh. After sa VRS, nalobat ako eh. Pati camera ko nalobat din eh. So isa pa palang problema dito sa 10R na nakuha natin is yung clutch lining nya. Okay, so mapansin nyo yung pinaga ko. So yun, pansin nyo nung pinaga ko, nag-rev lang siya, tumataas lang yung RPM, pero hindi siya nag-accelerate. So possibly clutch lining, palit, replacement ng clutch lining. Pero nangyari na kasi ito sa 450 SR ko dati. And ang ginawa nila is nilinisan lang nila yung clutch lining natin. So hopefully madaan sa linis. Pero if hindi, palitan na lang natin. Medyo hassle nga lang na ipapagawa mo pa. Pero ako kasi na-enjoy ko naman eh. So na-enjoy ko yung process ng pagpapagawa.
slideshow. Alright guys, so andito tayo ngayon sa SB White Paints. Ayan, kasama natin sila Jav. Pakita ko sa inyo yung mga ginawa natin sa motor. So, unang-una, nagpapalit tayo ng gulong. So, right now we are using the Bridgestone Batlux RS11. 120 sa harap and then 190 sa likod. So, I got this for 13,000 lang kasi naka-promo sila ngayon. So, good deal, good deal. Set na yun, 13,000. So, sulit. Ayan. Sobrang dikit niya, no? And then, after that, nagpa-change oil tayo. Ang ginamit natin na oil is AMS oil, fully synthetic na 10W40. And then, nagpalit din tayo ng oil filter na K&N. And then, after nun, bumili tayo ng chain and sprocket sa Motoscoot. So, ang brand nung sprocket na nabili natin is Vortex. So, set na yan, likod tsaka harap. And then yung chain is, not sure if EK or RK, nakalimutan ko yung nakalagay sa box. Lagay ko na lang yung picture dito, ayan. So far, yun lang naman. After that, pagka uwi ko, naghugas ako ng motor. And then, nais ko tong fairing na to kasi nung nakuha ko to, loose to. So, ayan. Wala yung velcro dito, so nilagyan ko ng velcro. And then, di naka-attach yung clip na maayos. So, ayan, okay na siya. So, marami pa akong plano dito sa bike na to, guys. Yun nga, hindi siya 10 out of 10 condition na nakuha ko. So, hopefully bukas makapagpalit tayo ng clutch lining kasi nag-i-slide na siya. Pag piniga mo yung throttle, ayun nga yung pinakita ko sa video kanina, pag piga nyo ng throttle, walang acceleration, puro ano lang, RPM. So, hoping ako na madadaan sa linis, pero if not, I think it's better to replace it na. And then, siguro, magparap din tayo bukas. Undecided pa ako if white or black. So, let's see. Check natin. And then, siguro yun lang muna. Aesthetic-wise or exterior-wise, like yung swing arm, plano ko sana ipa-powder coat, pero saka na yun. And then yung mugs din. Siguro next month na yun. Ipon muna tayo budget para dun. Okay pa naman itsura ng mugs eh, pag sa dilim. And then yung swing arm kasi may mga gas-gas, may mga tama dito. Ayan. So yan, pa-powder coat natin yan, and then yung mugs. Hindi ko pa alam anong kulay. So let's see kung anong mangyayari dito sa bike na to. Pero so far, we're making progress. Yun naman yung mahalaga, guys. And then yung M4 exhaust ko sa 6R, balak ko i-swap dito. So let's see if compatible ba siya. If not, okay na rin naman tong AR na ano bang tawag dito? GP exhaust, GPR1 exhaust, not sure. Ayun, and then ano pa bang kailangan dito? Forgot to mention, nagpapalit din pala tayo ng brake pads, rear and front. So ang brand na nakuha natin is SBS. Anyway, yun lang naman for this video, guys. I hope nag-enjoy kayo sa video na to. If nag-enjoy kayo, make sure to hit that like button. So if you wanna stay tuned kung ano mangyayari dito sa 10R natin, mag-subscribe na kayo. And ayun, guys, thank you for watching and I'll see you on the next one.